Hi guys, for today's video, samahan nyo kami mag-interview sa Barangay Santiago for academic purpose only. Let's go! Okay, so anong mode of communication natin na gawin? English, Tagalog, Ilocano, o halo-halo? Halo-halo. Okay, so halo-halo pwede. So, good morning. Ikinararangal ko na ako ang isa sa mga nagpili ninyo na interviewin tungkol dito sa pangailangan niya sa school. So, ako si Punong Barangay Clarito Tangalin dito sa Barangay Santiago. At katulad ng sinabi ko, kinararangal ko na ako ang interviewin ninyo ngayon dito. So, ano ba ang pwede nating pag-usapan dito? Kayong unang tanong natin pa. Can you briefly explain the role and experience in disaster management or emergency preparedness? Yes. So, ako ang bali nag-organize sa aking emergency disaster assessment team. So, ako ang bali leader nila dito sa na-organize na emergency disaster assessment team. Okay. So, yun ang role ko. Okay? So, ano yung nga karakter na bansa ka mo? How long have you been in this field? Well, matagal na. Since umupo ako na bilang punong barangay, doon na ako nag-start na marami akong naging experiences pagdating sa pagharap sa mga disasters. Since 2018, dahil doon ako na nag-assume ng office noon after election. Second question na tayo ka. Okay. What type of disaster have you been involved in or trained to manage? Karaniwan naman dito sa lugar natin, ang mga disaster na na-encounter natin dito, madalas ay flood, typhoon, kasamang flooding, and then yung sa sunog, and earthquake. Third question ka. How would you define disaster awareness? Well, basically, ang disaster awareness, itong paano matumugon, kung paano ka handa sa pagdating sa pagharap ng mga disaster na dumarating sa mga lugar. Katulad dito sa barangay, kailangan nakahanda, aware ka na pagka dumating ang mga ganyan na disaster, kailangan every ka. Why do you think disaster awareness is important for communities? Siyempre, mahalaga talaga ang disaster awareness para maiwasan ang mga mas grabe na maaring mangyari o maganap na instead na alam ang ginagawa para hindi siya lalong mapaharap sa risk o sa peligro, kailangan aware ang bawat isa. Hindi lang ang mga namumuno, hindi lang ang mga rescue team, kailangan maging ang mga recipients ay aware. No? So, kailangan magkaroon din sila ng kaalaman kung ano ang dapat gagawin, kung ano ang mga dapat na
unahin na gagawin. So, kasi meron yung iba nagpapanik na hindi na alam ang ginagawa. So, kailangan aware ang bawat isa. What do you believe are the essential elements of disaster preparedness? Kailangan meron kayong kumpletong kagamitan. Kung magre-rescue ka, kailangan hindi yung empty-handed ka na pupunta. Meron kayong dala kahit man lang mga emergency kit o pagdating sa flood, meron kayong siguro salbabida, mga life jacket, rope. So, kailangan meron kayong hindi basta-basta na susuong doon sa disaster area. Wala man lang kahit ano na gagamitin. So, kasi diyan kailangan pag mag-rescue, alam mo na kung ano ang sitwasyon. Yun ang unang alamin ko. Alamin mo pag mag-rescue ka. Alamin mo ano ang nangyayari, ano ang sitwasyon. Ano ang mga i-rescue. Bata, matanda, babae, lalaki. So, lahat yan, aalaman mo. No? So, kailangan din na merong nakahanda na emergency car, emergency vehicle para madala yung mga kinakailangan na madala sa hospital. Kailangan din may nakahanda na attending officers natin kahit mga BSW o kaya mga nurse from RHU. So, ganun. Okay? What challenge do you encounter when trying to engage the public? Ang isa sa mahirap sa pagharap sa mga disasters na ganyan, may mga meron o may mga yung mga hindi dapat na nandun pero nandun sila nakikialam pero hindi naman angkop yung ginagawa doon sa disaster na dapat na kinalulungan nila. So, yung itaboy sila na hindi sila pwede o hindi sila dapat na nandoon, yun ang mahirap i-explain o sabihin doon sa tao. Kasi hindi basta gustong tumulong ay nandun sila na yung mga ginagawa hindi naman ako doon sa dapat na pag-rescue na gagawin. So katulad sa mga vehicular accident, BA sa kalsada, isa rin yan sa mga kwan natin na madalas na nangyayari. Yung dagat ng roon na kunwari tutulong pero imbes na hindi dapat nagalawin yung tao na na-accidente, sila pa munang gumagalaw na mas lalong nakapagbibigay ng perwisyo o problema doon sa victim. So, hindi dapat na gano'n. So, yun ang mga na-experience namin na medyo mahirap na gawin. In your experience, what role do local governments, NGOs, and international organizations play in disaster preparedness? Ang mga NGOs, katulad yung sinabi ko na meron yung mga pilot o yung mga NGOs, mga members ng non-governmental organization na gustong tumulong. Pero, yun nga, minsan nakakapagbigay sila ng condition din na nakatulong. Ayun, yung mga NGOs na talagang meron silang grupo, no? Kasi organisasyon nga sila. Kung meron silang grupo na tutulong, okay lang yun. Huwag lang yung
private individual na tutulong siya na hindi naman siya kasama sa tutulungan ng organisasyon. So, yung mga non-government organization, kailangan talaga dapat tumulong sila. Katulad ng grupo ng mga siyasi, grupo ng mga SI sa mga Ilocano. Meron yung grupo kailan lang nabuo sa mga barangay, yung CIA, yung Community Information and Assistance. So, meron yung mga kanya ng non-government organizations, pero nakahanda na tulong sila pagdating sa mga dilubyo o mga disasters na so at least nakakatulong sila. Huwag lang yung mga sinasabi mga private individuals na pasaway na hindi dapat What resources and tools are most critical for ensuring preparedness at both individual and community levels? Pagkakalimpigan sa kanya. Yung delikado na gamit para masigurado ang masiguro ang kaligtasan ng mga area. Yung pagkakaroon dapat ng kaalaman sa electricity, especially kasi kung ang susukunin na problema ay isang sulong, kailangan naka-off lahat ang switches at ganun din pag sa mga lahat, kailangan may nakakaalam din kung paano yung mga i-operate yung mga speedboat o yung mga boat na pagamitin, yung hindi basta-basta na pupunta, very risky yung pupunta yung mga nandoon, hindi naman alam ang ginagawa. So, kailangan yung may expertise, yung mga gagamit ng mga tools o mga kagamitan para sa purpose. How important is training and simulation, exercise, and improving preparedness? Importante talaga ang training. Kasi pag hindi ka well-versed sa mga dapat na gagawin pagdating sa mga disasters, mas malamang na hindi ang yung ginagawa. Hindi tama yung ginagawa natin. So, kailangan may kaukulang training, tamang kaalaman para hindi basta-basta na yung gagawin nila ay dapat doon sa biktima o doon sa pinaukulan dapat bigyan pansin ng tulong. Can you give me an example of a successful training exercise or drill? Yung training namin dito sa Paglo, yung tawag doon Adrana, tawag doon
rescue assistance on disaster and rescue. So, nakalimutan ko na sa tagal na ito. Pero yun ang kailangan sa isang sa isang disaster, meron yung preparedness, meron yung evaluation doon sa nangyari sa una, assessment kung ano yung mga dapat na gagawin, and then reporting. So yun lahat ang mga dapat na nandoon na kasama doon sa training. How do you coordinate disaster response or during a crisis? Pwede naman sa cellphone, pero automatic na yung ginagawa natin ito na communication dito, yung relay of messages through cellphone or yung pagbibigay ng alarm o siren. Kumbaga, kung kinakailangan na ipatulugin yung care ng school to call the attention of everyone, o kaya yung ikalimbang simbahan, yung bebe sa simbahan, na i-alarma ang lahat. So, ganun ang isa sa mga ginagawa. Can you describe a situation where coordination was particularly effective or challenging? Yung isang particular na pinakitaan namin ng halagaan ng proper coordination. Yung pagdating ng yan ng mga aksidente sa daan. Especially katulad ng nakaraan noon dito sa may tapat ng Forest Lake, although I'm not around, pero alam ko at namanduhan ko ang mga kasama ko na kailangan ang proper coordination. Meron yung nagtra-traffic, meron tumutulong doon sa pag-rescue doon sa mga victim, meron yung mga tumutulong naman doon sa pag-secure ng mga kagabitan nila na nandun na sa mga kalsada. So, doon nakita ko ang magandang coordination ng bawat isa. So, hindi lang sa grupo namin sa barangay, meron din doon nakikipag sa amin ang PNP. So, ang PNP isa rin sa mga mahalagang may role doon sa mga kanyang sitwasyon. So, proper coordination. Kailangan may paalam, may tawag sa ambulansya, na may mga ganito, kailangan ng ambulansya. So, meron yung mga nakatalaga na tumawag ka sa ganito, tumawag ka ng assistance doon sa police station. Kasi minsan, hindi agad-agad nakakarating ang police. Mas nauna ang barangay. So, makikoordinate kami. Police station, meron pong BA dito, meron yung tatawag sa assistance ng ambulansya. May nangyaring vehicle accident po dito, may mga casualty po na dito, so kailangan ng assistance ng ambulance po na. So, ganyan. So, coordination. So, mga ganon
sitwasyon nakikita ang halaga ng Oh, sige. What are the primary challenges you face during disaster response? Alam mo yung mga ganyan na sitwasyon, talaga very challenging ang mga ganyan. So, yung mga sitwasyon na nata-challenge ako, katulad sa mga flooding. Minsan, pagka natataranta kami, tumatakbo na lang kami basta sa lugar. So, minsan, hindi namin nadadala yung mga dapat dadalating. Minsan, pagdating namin doon, ano gagawin natin dito? Ano yung dala natin? Wala naman tayong mga gamit. So, ganyan. Kailangan, mayroong papalik na lang para kukuha sa mga kinakailangan. So, very challenging na ano ko yan, yung imbis na hindi ako susulong doon sa tubig, kinakailangan dahil yung i-rescue nasa gitna ng tubig, nakakapit lang sa isang kahoy, punong kahoy. So, kailangan na merong pupunta sa kanya. Kasi yung rope, kailangan maitali doon sa kahoy para doon mismo na kakapit yung rescue o magiging yung rescuer na kung magkakakuha, kailangan meron kami pagkakapitan para maisarba yung bigin. So, ganun. Nagka-challenge ka talaga na imbis na hindi mo gagawin mo talaga dahil kinakailangan ng pagkakataon. What are the most important immediate actions to take when a disaster strikes? Yung pinaka-importante na immediate action na gagawin, kailangan to inform the yung one natin, yung disaster risk reduction office. Kasi meron tayo yan. Pagdating sa mga ganyan, umpisa pa lang sa pagbibigay ng warning, be prepared, please give alarm to those who are in decision. So, ginasasabi ko mismo ang MDR sila ang nagbibigay ng mga warnings kaya. So, pag meron ng mga sitwasyon na ganyan, kailangan na the first thing you have to do is to inform, to report the MDR na mayroong ganyan na dito sa lugar ninyo, sa lugar natin. How do you ensure that vulnerable groups, for example, children, elderly, disabled individuals, are protected during disaster response? Yung presence ng natin, yung kabuuan ng rescue disaster operation team, kailangan na merong nakatalaga para sa mga ayo sa mga bata. Okay? So merong kanya-kanyang assignment yung isang grupo na pupunta. Kayo, bahala kayo sa mga bata, magre-rescue kayo sa mga bata. Kayo sa mga disabled o mga senior citizen, kayong grupo. Okay? So, ganon. Kung kinakailangan, merong mga buntis doon, kailangan buntis, kayong grupo naman ang hahawak o tutulong. So, yung mga vulnerable naman gano'n ang wala kailangan talagang meron yung kanya-kanyang assignment para hindi na kailangan na magdadagsaan yung grupo doon sa isang sector na sa isang doon sa PWD o mga senior citizen. Hawak yung mga bata.
Anong a-attend sa kanila? Yung sa mga buntis, sino ang attend? So, kailangan meron kanya-kanyang assignment ang grupo ng team para lahat ay mabigyan ng atensyon at walang maiiwan, walang mga ngalim sa kanila. So, lahat kung kailangan na at the same time ay maiahon sila o maisarba sila, ganun na yun. Hindi basta isang grupo doon sa isang kailangan, yung iba maiiwan, baka mamaya meron na nangyari na sa grupo. So, kaya atin sa mga vulnerable na natin. What strategies works best to reach these populations? What strategies works best to reach these works populations? best? What strategies? Yun nga, ang mga strategies sa mga na dapat na gagawin pagdating sa mga disasters na ganito, kailangan nakabuo na ang barangay ng disaster team. Okay. So, kailangan nakabuo na. So, kailangan pag nakabuo ka na, no, kailangan na rin na meron yung naka-interest dun sa transportation, sa emergency transportation ng mga biktima. So, meron yung nakahanda na driver, mga kasama niya na ready na magkakatulong sa shelter o sa victim. Tapos, meron na rin yung mga grupo ng grupo ng mga kasamaan sa team na sila ang mag-e-extend doon sa dapat na kailangan doon. Kung kailangan nila na salbabida, sila ang mag-aawot ng salbabida, sila ang mag-aawot ng rope, ng tali, para matulungan sila. So, ganoon ang strategy. Pagkatapos na bago kayo susuong, kailangan alamin kung ano yung sitwasyon. Kung na-stranded sila sa isang lugar, no? At alamin mo muna, malakas ang agos, malalim ang tubig. So, ilan ang mga dapat na i-rescue sila, ilan sila, ilan ang matatanda, ilan ang mga babae, so mga bata. So, kailangan ma-evaluate yun. And then, assessment. Doon sa lugar pa, may mga damages na ba na nangyari doon? May mga casualties na ba na nangyari doon? So, mga ganun ang strategies na dapat na gagawin. What role does public communication play in disaster management, and how do you manage it effectively? Public communication, minsan nakakatulong din yan. Kasi sa isang sitwasyon, kung yung isang biktima ay wala siyang kamag-anak o wala siyang kasambahay, wala siyang kasama sa bahay, yung communication ng public communication, pwedeng please pakialam, pakisabi doon sa parents, mga kamag-anak ni ganito na nasa ganito siyang sitwasyon. Okay, so pakisabi lang para makapunta sila. So yun ang mga isang halaga ng public communication na nakakatulong sa isang sitwasyon. No? So kailangan din ng communication, public communication. Minsan,
yung pagkakaroon ng cellphone o yung mga two-way radio na katulad ng gamit ng mga tanod. So, mga ganyan na communication equipments pwedeng makatulong. At yung sa sinasabi mo na public communication, talagang very important din ang role na sa mga pagkakataon na ganito. Cap, can you describe a situation where public communication played a crucial role? Yun nga, katulad ng buwan, yung naikwento ko, nasabi ko, nagkakaroon ng important role ang public communication sa mga sitwasyon na kailangan may parating sa kumpanya ng kinaukulan yung pangyayari kasi dapat unang-una na may parating sa PDRM office. So yung sa disaster communication council, ewan ko, basta kakalimutan ko na rin yung disaster council. So kailangan may parating. So sa pamamagitan ng komunikasyon ay paparating. So kasi ganyan dapat reporting ang dapat na nauuna na ginagawa. Cap, how do you assess the effectiveness of disaster management process after an event? Nagagawa yan pagkaraan ng disaster. Yun nga, pwede nang i-assess yung mga nangyari. Na? Diba ang sabi dyan, ulit mo? How do you assess the effectiveness of the disaster management process after an event? Okay. So doon na, pagkatapos ng pangyayari, makikita mo na yung importante ng preparedness, yung awareness sa mga disaster na ganyan. Talagang makikita mo na yung magandang ibinunga ng pagiging handa. Kasi hindi basta-basta makikita mo ang magandang bunga o resulta ng preparedness ng isang grupo kung hindi pa tapos ang sakuna o ng disaster. Cap, what indicators do you use to measure success? Well, makikita mo na marami kayong naisalba, wala mang report na namatay o na disgrasya. At least yung naisalba sila, naisave sila, yun ang bali parang sapat na para ikatuwa namin. So parang masabi namin na success yung ginawa namin na operation. Cap, can you share an example of a post-disaster recovery effort that was particularly successful? Dito sa Meta dito. Wala akong maisip na specific na dito na successful kami. Although kadalasan mga road accidents lang kasi yung
ang kadalasan na bibigyan namin ng attention dito. Kasi alam ni highway tayo. So, okay, ulit niya yung ano. Can you share an example of a post-disaster recovery effort that was particularly successful? Yan, sa mga accidents, yung pag-recover namin doon sa mga na-aksidente, naging successful kapag nai-save namin yung mga victims. Naihahabol sa mga bahay ng pagamutan. Accidents lang. Ang pwedeng example natin na pwedeng successful kami. There is an immediate attention na naibigay namin. Yun lang naman. Alam ko. Last question lang. What policies or procedures do you think need to be updated or improved in disaster management? Ang ano ko lang na policy ng disaster office, yung immediate na assistance na pwede nilang maibigay. Yung policy na dapat there is a ready food or medical assistance na maibigay ng municipal o probinsya. Dahil yung mga victims or yung mga attending group of viewers, kailangan din nila ng pagkain niyan. So, bukod doon sa mga i-rescue na kailangan nila ng food, magiging yung mga mag-responde kailangan din nila ng food. So, kailangan ang policy na dapat naka-ready pagdating ng disaster o month of disaster, kasi meron yung mga buwan na kinakailangan talaga ng paghahanda dahil papasok ang panahon ng mga bagyo-bagyo. Kailangan talaga meron nakatalaga dyan ng pondo para sa mga ganito. So, food, medicine, and kung ano pa yung mga iba na dapat na ihahanda. So, mga policies na gano'n. And then, meron pa dapat na yung hindi lang basta-basta ipapaubaya sa mga barangay yung mga pag-attend sa mga ganyan na sitwasyon. So, kailangan din ng barangay ang assistance ng mga experts at talagang from the disaster group, the risk reduction and management group ng municipality. So, kasi nabigat mahirap na basta na lang ipaubaya sa mga barangay. Minsan, kinakailangan din nila orders o yung mga kailangan na ibigay o imando ng mga taga-munisipyo. Patulad sa mga barangay natin, yung mga tanong hindi basta-basta kikilos siya kung walang gagabay sa kanila na kagawan. Walang mag-uwag sa kanila na ganito ang gagawin. So, pagdating sa mga ganyan din, hindi lang basta dapat ang barangay lang din ang kikilos. Meron din mag-aantapay sa taga-munisipyo. Perfecto sa ating mga sagot sa mga katanungan nyo. At
least nabigyan ko kayo ng idea, nabigyan ko kayo ng mga kahit mga 50% siguro na pwede ninyong maging yun na ang basehan ninyo para doon sa gagawin ninyo. No? Siguro, ayan naman, iaayos nyo pa yan, di ba? Tapos sa mga recording, i-edit na ganyan. So, ganun. Okay. So, pasensya na ang nakayanan ko talagang medyo naparami pala yung handa ninyong question. Thank you so much.